At eto na nga mga kababayan, BP Sara, inumpisahan na ang gera. Mga kasinungalingan, inilantad na. Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Samantala, mga kababayan, tatlong pinuno ng ahensya ng gobyerno pinagtawanan ng taong bayan sa sariling tahanan. At pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungal ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Siyempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po yung nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-follow sa ating mga social media account. At eto na, unang arangkada mga kababayan. Narinig naman po natin doon sa abogado ni VP Sara Duterte na mula ngayon ay hindi nahahayaan ni VP Sara Duterte na sirain ang kanyang pangalan. Lalaban na po siya. At eto, inumpisahan na ni VP Sara ang gera laban sa mga demonyo na makakalaban niya sa halalan. Na puro kasinungalingan at puro pagpapapogi at paninira lang sa kanilang napakalakas, napakaganda at minamahal ng taong bayan na kanilang mga kalaban. Walang iba, kundi si VP Sara Duterte. Dito po, mga kababayan, inihahayag na po isa-isa ni VP Sara Duterte ang mga kasagutan doon sa mga katanungan ng ating mga kababayan na bakit daw hindi sinasagot ni VP Sara ito. Actually, everything was answered by VP Sara Duterte. Hindi lang siya nagbibigay ng napakaraming ebidensya, napakaraming paliwanag dahil kung ikaw matalino, lahat lang sasabihin niya, nandun na yung hinahanap mo. Ang problema kasi dito, may mga kanya-kanyang interes ang mga politiko lalo na ni Martin Romualdez. Nagumpisa po ang kaguluhan na ito kay Martin Romualdez dahil may binuo na grupo itong si Martin Romualdez na Martin Romualdez for President Movement. At doon po nagsimula, nabanata nila si VP Sara Duterte na samantalang may usapan sila na ang susunod na tatakbo na presidente ay walang iba, kundi si VP Sara Duterte. Pero of course, dahil buhaya nga itong si Martin Romualdez, nagnasa po siya na maging presidente ng Pilipinas, nagnasa po siya na maging tawag dito, pinuno ng Pilipinas, maging prime minister and all that. Dahil may katunayan po yan. May people's initiative po siya na ginawa dati. At meron po pagsubok na baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. At dahil po hindi umubra yung kanilang mga script or mga diskarte na ganon, ngayon, para manalo sila sa halalan, pinatutumba nila si VP Sara. Paano yan? May platform si VP Sara, di ba? Mayroon ng platform si VP Sara, may sarili na po siya na programa sa YouTube, sa telebisyon, sa radyo, makikita at mapapanood, maririnig po natin yan. Wala na. Kung noon nga si VP Sara Duterte ay hindi nagsasalita, hindi nila napatumba, ngayon pa kaya na may plataforma na siya at mayroon siyang pinagsasalitaan, mga kababayan, this is a declaration of war. At ito, panoorin po natin ang mga isiniwalat ni VP Sara na sigurado ako, ikabibigla nyo rin. Dahil kahit ako, nabigla pa rin ako sa mga sinabi niya . Kasi matipid magsalita ang mga Duterte. They only talk if it's needed. Pag hindi kinakailangan, nakatikom ang kanilang bibig. At this time, ito na yung hinihintay ng sambayan ng Pilipino, ang pagsasalita ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga issue na ipinupukol sa kanya. Ito buong-buo, mga kababayan, regarding sa impeachment, regarding sa mga pangyayari nung nakaraan. Ito po, panoorin po natin, mga kababayan. Meeting sila, Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob . Tsaka yung mga tiga Mindanao,
nagkukwentuhan yan. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for president. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for president doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. So, isang taon pa lang after yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for president. Para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AIX tupad. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true. There's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments,
ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So doon yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng "I'll take care of you"? Yes. 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi mo nagsabi yan ng "I'll take care of you"? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, "I'll take care of you." Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh, Wow. O, hindi naman lahat. sa mga pambobola eh. Kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo no? Kung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na "I'll take care of you." Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na "I'll take care of you" after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, "Akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala," or "I will take care of you," or kasama siya doon sa plano ng impeachment? Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo "I'll take care of you"? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. "I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you." Why should I be worried? Yes. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. 'Di ba? "I'll take care of you." Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming, yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung
Takot ba ito magsalita? Ayaw niyang magsalita? Hindi siya makapagsalita? Natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya? Ganun siya. Tapos Malamang. sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Tuturuan So na ito ano? na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero ano na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na bilyon. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NP, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Bloc kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko ang Makabayan Bloc. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Naku, Ang red malakas tagging. sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribe, biglang para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate, hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya, ibalik niyo sa DepEd, trabaho ng DepEd yan, sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman, alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung
DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun eh. Sabi ko, wala pa silang ebidensya, so gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya eh. Halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles diyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yan eh. Sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you, narinig nung asawa? Pwede Di ba? Kasi yung sumunod na, iba na tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care? Tapos, na-outside na Kulambu siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Yung kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, diba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania.
Oh, parang may ganun siya. Yung mga ano niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha. Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, sabi, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024, ito April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa mga January, siguro 2021. Tama ako ha. January 21. Nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw eh. Alas 2 ng madaling araw. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasa ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, nahack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi alas 2 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko ng link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong miss-send siya. Di ba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, itong na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Ito? Miss-sent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, kinrecap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil, malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po'y magkamag-anak. Posible Tsaka kaya. nag-stem to, malayo pa yung election, 2021. May mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila. And then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang, isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red pinaghalo. Naging pink. na. Yung mga yellow-pink.
Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila Pink, yellow, red So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, di ba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. Alright, so ayan mga kababayan, matagal na po natin itong sinasabi. Yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon, ay dati na po natin itong ipinaliwanag kung ano nangyayari, ganito, ganyan. At darating yung oras na ito ay ipapaliwanag ni VP Sara Duterte. Dahil si VP Sara Duterte, kung hindi naman kinakailangan, hindi yan magsasalita. Di ba? And now, this is the perfect time na sabihin niya lahat ng mga ganito dahil nag-declare na nga siya na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Now, hindi kasi hindi kasi walang relevance kung sasabihin ni VP Sara Duterte itong mga ganito kung hindi naman siya tatakbo. Kung ang mangyayari lang doon, naglilis ka lang ng iyong pangalan pero wala ka namang balak, wala kang gagawin sa ating bayan. Katulad dito mga ginagawa nila, katulad ng pinagawa ni Claire Castro, di ba? Claire Castro at mga tagapagtanggol ni Marcos Jr., wala silang ibang ginagawa kundi ipagtanggol ang kanilang amo. Di ba? Nakikita ng taong bayan yan Nakikita ng taong bayan, nararamdaman ng taong bayan, naririnig ng taong bayan, hindi nyo na maluloko yung taong bayan. Kaya nga, yung mga Pilipino, galit na galit dito sa mga ahensya ng gobyerno, na ginagawang kasangkapan sa pamumulitika para pabagsakin ang kanilang mga kalaban na politiko. Yun ang nakikita natin Wala na pong pinaniniwalaan ang ating mga kababayan na kahit anong ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Makikita nyo yan. Kasi yung post nila sa social media, makikita mo kung gaano sila pinagtatawanan ng taong bayan. Katulad halimbawa, eto, bago-bago lang, mga kababayan, tingnan natin. Alright, at eto na nga mga kababayan, nandito na tayo sa punto ng ating bansa kung saan yung mga Pilipino ay hindi na po naniniwala sa mga ahensya ng gobyerno na meron tayo dito sa Pilipinas. Na dapat sana itong mga ahensya na ito ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan, sinasandalan ng taong bayan, pero bakit tila baga itong ating mga kababayan ay hindi na po nila maramdaman. Okay.
So eto na mga kababayan, nandito na po tayo sa punto ng ating politika sa ating bansa kung saan yung mamamayang Pilipino ay parang nawawala na po ng tiwala sa mga ahensya ng gobyerno. Itong mga ahensya ng gobyerno, dapat sana ito ay kinakapitan ng sambayan ng Pilipino, inaasahan ng ating mga kababayan na makakatulong at masasandalan nating mga maralita at mga ordinaryong Pilipino. Pero para bagang lumalabas ho kasi base sa atin pong obserbasyon na ang mga ahensya ng gobyerno ay nagagamit po sa pamumulitika. Kaya nga kung makikita natin diyan po sa screen, ito po wala po tayong ibig sabihin. Gusto lang natin ipakita na yung ating mga kababayan ay nawawala na po ng gana. Nawawala na ng respeto sa mga ahensya ng ating gobyerno dahil nakikita po ng ating mga kababayan kung ano po ang sistema, kung ano ang nangyayari, at kung paano po nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa mga ahensya na yan. So dito, ginawa natin ang video na ito para kahit papaano ay mabuksan ang mata ng ating mga kababayan and at the same time, mabuksan din po ang mata ng ating mga naninilbihan sa gobyerno na ang tao ay nagmamasid at nakikita nila kung ano ang sistema ng pamamalakad nila at hindi po nila ito nagugustuhan. Baka sakali lamang na baguhin nila ang ganitong sistema kasi ang kababayan po natin hindi na natutuwa Oo, nakikita natin dyan sa screen ay pinagtatawanan nila itong tatlo na sabi ni Matibag sa post niya ay 3 haligi ng hustisya nagkaisa. Pero sa nakikita po natin, pinagtatawanan po sila ng taong bayan. Kung makikita nyo po ang mga post na nandito at yung mga komento ng ating mga netizens na nandito. At ito po ay hindi troll farms kasi chinek ko po isa-isa. Yung mga nagko-comment dito ay mga legit po na account. So ibig sabihin, hindi po sila mga trolls. Sila ay mga totoong Pilipino na nagpapahayag po ng kanilang saloobin patungkol sa mga ahensya na pinamumunuan ng tatlong ito. So ang sabi kasi dito ni Attorney Melvin Matibag, ito po ay dating Secretary General ng PDP Laban at hindi po natin sa hindi malamang dahilan, ngayon po ay isa na po siya sa bata ni Marcos Jr. Okay? At kung kamakailan po, pinalitan po niya si Magno diyan sa NBI. Okay? Basahin po natin ang kanyang post. 3 haligi ng hustisya nagkaisa sa isang frame. Manila, nagkasama sa isang makabuluhang sandali sina Frederick A. Vida, Secretary ng Department of Justice or DOJ, Melvin Mamba A. Matibag, Director ng National Bureau of Investigation or NBI, at Jesus Crispin Remulla, Ombudsman ng Office of the Ombudsman, sa isang larawan na sumisimbolo ng pinalakas na koordinasyon ng mga pangunahing institusyon na nagpapatupad ng hustisya sa bansa. Pinamunuan ni Secretary Vida ang DOJ. Huwag na nating basahin yan. Dito na po tayo sa komento ng taong bayan. So, para sa atin, gusto ko lang malaman ninyo na yung tatlo nagsama-sama, taga DOJ, taga NBI, taga Ombudsman. Ngayon, the moment of truth. Sila ba ay pinaniniwalaan pa ng taong bayan? Tingnan natin sa mga komento tulad nito. Kenshin Himura. Ang sabi niya, anay po, imbis na ipatupad ang batas, bendalo. Hindi nga qualified maging ombudsman yan, pero nagawa pa rin. That's how you bend the law. Mananagot sa agila ang mga law bender. Okay? So ito pa, Sarah Pills, Philippines. So, ito ay page na sumusuporta kay BP Sara. Heist, paano na lang ang taong bayan? At ito naman, Andro Mingo, nagkaisa na magsabwatan. Tapos ito naman, Gina Apayor Perodes, mga buhaya, ang nilagay niya. So ito naman, Daily Grind, yung low bender. Okay? Dioel Orsal, 3 haligi ng mga taga-collect ng malita pa. Ang ano niya. Okay, so basahin natin, mga kababayan, kung ano pa yung mga komento dito ng ating mga netizens. Okay? Wala tayong lalaktawan Eto, haliging may maleta. Sabi ni si Fukato kasi sikot. Ang hirap na pangalan. Sabi naman ni Jocelyn Lozurata Habar, mga bendalo. Yan. Sabi ni Rowan Melesio, mga piniste. Pero ito, sabi ni
Sabi ni Mikel, sa ngayon, sa tatlo, sa NBI lang ako naniniwala. Lalo na bago pa si Atty. Matibag na italaga. Sana hindi siya mahawaan ng galawang bendalo. O, di ba? O, so, ito pa. Sabi pa ni Gregorio Allen, Allahu Akbar. Sana po maiwan sa isipan ng bagong henerasyon ang ating gobyerno na pagkakatiwalaan na hindi may pagmamahal, matinong serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hustisya dapat pairalin. Imbestigahan ang korupsyon na walang kinikilingan. Patas ang laban. O, sa tingin nyo ba, naiimbestigahan na maayos yung korupsyon? Kayo po ang humusga. Gregorio Allen, kung may mamamayan na may reklamo sa serbisyo ng pamahalaan, dapat may check and balance. Hindi ipakukulong ka agad. Hindi bias at pantay-pantay ang budget sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana kayong tatlong agencies stick to the over constitution. Hindi madiktahan ng kung sino man. Sabi ni Junayon Salvatos, 3 buwaya, puro bendalo. O yan. Hindi naman yan haligi, mas nangingibabaw yung maleta. Walang iya kayo ha. Sabi ni Romel de las Alas, you will never find justice in a world where criminals make rules. Yan. Naku po, delikado nga naman. Okay. Sabi ni Charlie Morga, okay, then say, time to persecute the anti-you, yang ombudsman nyo, nangangamoy lupa. Sabi naman kayo. Ayan nasabi po nila dito. Sige pa, view, comments, more comments. Wala po tayong nilalaktawan ha. Nakikita nyo, wala po tayong nilalaktawan. Melissa Ebuna, let the people judge if you are truly for justice, not yourselves. Okay? Sabi ni Edito Bilyasan, haligi ng hustisya o mga haligi ng walang konsensya. Ay, grabe naman. Hustisya na, you can bend the law. Ayan, sabi ni Cheryl Bautista. Sabi naman ni Neil Miranda, 3 haligi ng Judas. Oo. Haligi na may madaming anay. Sabi naman ni Lynn Masangkay. Sabi ni Maray ang protect the crocs. Oo. Sabi ni Marlon Balasabas, 3 haligi na puro anay. Yan. Yan po ang mga komento ha. Pete Tangog Sarona, tell it to the Marines. Kay naapadi ay credibility nyo institusyon. Okay? Ian Ribas, tingnan natin sa 2028 kung makangiti pa kayo ng ganyan. Okay. So, sinasabi niya pag si BP Sara na ang presidente. Jap Roda, ang nakikita ko 3 balingbing. Di ko lang po sure kung tama po ako. Ayan, sabi ni Jap Roda. Sabi ni Predison Ayet, 3 buwaya. Yan. Okay. Sabi naman ni Kemp Celso, haligi ng maleta ata. Yan. Sabi naman ni John De Leon Puentes, 3 buwaya. Yon. Okay? Sabi naman ni Andy Roman, tuts ningagba. Sabi ni Bong Madrid, hustisya saan banda? Ryan Kabubas, ni Kanay, 3 crocs. Oo. Yan. So, basa pa tayo. Wala, pare-parehas yung comment nila eh. Against dito sa pahayag ni ni Matibag. Oo. Nakaka-proud naman, galing. Sana wag na pamaris. Akala ko ba naman pabor ka sa kanilang Jack Papaya. Kasi nakaka-proud naman, galing. Sana wag pamarisan. Sabi ni John G. Gimugala, haligi ng hustisya, araso, ajusi. Ano yun? Ibig sabihin yan. Hindi 3 haligi, 3 buwaya. Sabi ni Sim Valdez. Sabi naman, okay daw, pantawid sa kahirapan ang pagbebenta. Nadamay si Pader, sabi ni Jerome Bacos in Puerto, wow, sana all may dingding. Pero sana all may haligi, pero walang dingding. Oo. Sabi ni Cherry May Lakaba, Puriagaba, Panggabaan Ramo. Oo, ano yan? Sabi naman ni Julian Mark Bulyag, Galagate, Susmiyo. Wala Wala tayong makita. Ito sa ano po mismo ito Sa post po mismo ito ni Atty. Matibag sa kanyang Facebook account. Kumbaga, pag-aari po niya ito teritoryo po niya ito. Kasi ito po ay kanyang Facebook account. Pero kung makikita natin, halos negatibo po. Negatibo po ang mga komento dito. At meron tayong nakitang neutral, pero wala kang makita dito na pumapabor po sa kanila. 'Di ba? Sabi ni Joshua Garcia, ibaon na yung haligi kung ganun para matibay ang pundasyon. Sabi ni Jose
Nivales. 3 haligi ng kawalan ng hustisya. Ayan. Tapos naman ito. Dilyong Works, haligi ng mga demonyo. Oh, di ba? O, sabi naman ito ni Jaico Place, patawa. Ayan, oh. Oh, saan pa? Oh. Ano mga pal yang mga pal yang mga yan? Ano mga pal? Oo. Ah. Aha. Char lang pero naanay. Oo, di ba? Sabi ni Kip Landamano, pinagbabawal na move, ginagamit na. Walang hustisya sa mga sindikato, sa kanila lang yan. O, di ba? Yun po ang nakikita na po natin eh. Mga tambaluslos. Okay? So, yan po, mga kababayan. Dito po natin makikita na wala na pong tiwala ang sambayan ng Pilipino kung ano man ang mga ahensya na nire-representa nitong tatlo na ito. Kasi, makikita natin dun eh. Hindi naman natin in-skip, hindi na natin, wala tayong pinalagpas. So, halos pareho-pareho ang sentimento ng mga Pilipino na nagko-comment po dito sa kanyang post na kung tutuusin ay dapat maraming positibo dahil pag-aari niya po ang Facebook account na ito. Pero kung makita natin, binasa naman natin. At kahit puntahan po ninyo, no? Puntahan po ninyo yung Facebook account ni Atty. Matibag at ito rin po yung makikita nyo. So, wala po tayong idinagdag dyan, wala tayong ikinomento. Ito po ay komento ng mga malayang ordinaryong Pilipino na nagpapahayag ng kanilang damdamin kung ano ang kanilang pakiramdam or nakikita sa mga ahensya ng gobyerno na meron tayo. So, I think it's about time na baguhin ninyo yung inyong sistema. Yung parehas talaga eh. Yung parehas na laban, kaya nga, timbangan ang simbolo ng hustisya sa buong mundo dahil ibig sabihin, dapat pantay ang pagtingin natin sa hustisya at pantay ang pagtingin natin sa batas. Kasi ang nangyayari ngayon, kung sino yung nagsasalita laban sa administrasyon ni Marcos Jr., yun ang napag-iinitan. Pero, yung mga totoong mastermind na itinuturo ng ebidensya, itinuturo ng karamihan, parang ayaw yung pag-usapan. Yun po kasi ang nakikita ng taong bayan. So, sana makita po natin at maramdaman po natin ito. Dahil kaya po kayo nandyan, dahil po dito sa mamamayang Pilipino na umaasa po sa serbisyo ninyo, umaasa po sa katapatan ninyo sa ating bayan, hindi yung katapatan sa iilan ng mga politiko, ng mga manggagamit, ng mga kawatan, di ba? Sana ang honesty po ninyo or katapatan ay nasa sambayan ng Pilipino. Hindi kung sa kani-kanino mga Poncio Pilato na naglagay sa inyo, diyan sa mga pwesto ninyo, mga posisyon ninyo, na kung tutuusin nga eh. Kanina may nakita akong komento na hindi ka naman dapat karapat-dapat na maging ombudsman, which is medyo may, ano naman siya, di ba? May tama naman, di ba? Kumbaga, may tawag doon, tama naman yung sinasabi niya. Kasi nga, itong ombudsman natin, merong mga na kinasangkutan din. Kahit papaano, yung anak niya na dati nahulihan, di ba? Na may pinagbabawal na teknik, di ba? So, marami po ang mga may talagang nararapat na maging ombudsman. Pero wala na tayong magagawa dyan eh. Nandyan na siya. At hindi mo na mapapalitan yan. The fact na nandyan na, yan si Boying Rimulya, wala nang pag-asa. Not until ma-impeach siya or matapos yung 7 taon na paninilbihan niya bilang ombudsman. So, sa atin, dito sa ating content na ito, wala tayong ibig sabihin. Gusto lang natin ipakita sa kanila na nawawala na po ng gana ang mamamayang Pilipino dito sa pinaggagawa nila. Okay? Kung ano man yung pinaggagawa nila, alam naman nila yan. Oo. So, baka sakali tayo, nagbabaka sakali na magbago ang sistema at yung mali na nakasanayan, gawin na nila ng tama. Kasi, sa tingin ko, hindi na naniniwala yung ating mga kababayang Pilipino na tama pa ang takbo ng mga ahensya na nire-represent ng tatlo na ito. Okay? So, yun lang po, mga kababayan.